Sa previous video, pinag-usapan natin kung bakit nga ba dumadating sa puntong kailangang salina ng dugo ang ilan sa mga nagdadialysis. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano ba maiiwasang bumaba ang hemoglobin ng nagdadialysis. Posible nga ba? Kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay nagdadialysis, siguradong narinig mo na ang salitang mababa ang hemoglobin. Pero may paraan nga ba para maiwasan ito? Ang totoo, hindi laging ganap na maiiwasan. Dahil nga ang kidneys ng may malalang sakit sa bato ay hindi na nakakagawa ng sapat na erythropoietin o EPO, ang hormone na tumutulong sa paggawa ng red blood cells. Pero ang magandang balita, may tamang paraan na makakatulong para mapanatili ang hemoglobin sa tamang level. Una, huwag magpalampas ng dialysis. Kapag sapat ang dialysis, mas nababawasan ang mga toxins na maaaring makaapekto sa katawan. Pangalawa, sundin ang EPO injections o iron treatment kung ito ay nireseta ng inyong nephrologist. Huwag basta huminto o mag-skip ng walang payo ng doktor. Pangatlo, kumain ng tamang pagkain na may iron at folic acid. Pero dapat ay akma pa rin sa diet ng dialysis patient. Hindi lahat ng iron-rich foods ay ligtas para sa lahat. Kaya mahalagang sundin ang payo ng inyong doktor o dietitian. Pang-apat, regular na magpa-laboratory. Sinusuri dito ang hemoglobin at iron stores para malaman kung kailangan ng adjustment sa gamutan. At tandaan, kung madalas kang namumutla, hinihingal, madaling mapagod, o laging nanghihina, maaring senyalis ito na mababa ang hemoglobin. Huwag itong baliwalain. Ang layunin ay hindi lang pataasin ang hemoglobin, kundi mapanatili ito sa ligtas na antas upang mas gumanang pakiramdam at mas maging maayos ang kalidad ng buhay.